Araw-araw binibigay mo ang oras at lakas mo sa trabaho, pero nangungupahan ka pa rin. Hindi mo ba naisip na baka ito na ang tamang panahon para magpatayo ka ng sarili mong bahay? Hindi kailangang maluwang ang isang bahay, hindi kailangang magarbo, hindi kailangang malaki. Basta matibay, komportable. Dahil ang bahay, hindi lang ito basta gastos lang. Ito rin ay puhunan para sa kapanatagan ng loob at ang kinabukasan ng pamilya mo. Today's video ay gagawa tayo ng bahay na nagre-range lang sa 500,000 to 600,000 pesos at lalagyan natin ng detalyadong presyo ang bawat scope ng trabaho. This is Engineer Warlo and I am willing to help you. Itong ginawa nating bahay mga kaibigan ay may isang bedroom, may isang toilet and bath, may kitchen and dining area, at living area. Maliit lang ang design ng ating bahay dahil nga ang ina-after natin dito ay yung budget. Ang pinaka-importante dito mga kaibigan ay makapagpatayo tayo ng bahay na worth 500 to 600,000 pesos lang na pasok sa budget natin. Ngayon guys, dahil nga budget house ito ay huwag tayong mag-expect ng masyadong magarbo na finishes, ano? Kagaya po ng finishing natin sa walls natin ay palitada lang. Wala pa pong skim coat and paint. Ilagay natin sa isip natin mga kaibigan na ang 500 to 600,000 pesos ay budget para may tirahan tayong bahay. Na komportable tayo dahil ito ang kailangan natin sa ngayon. Ngayon guys, para mabigyan ko kayo ng presyo para sa bahay na to, gumawa na ako ng plano at detailed estimate para sa inyo. Ganyan ko po kayo kamahal. So I would like to take this opportunity para magpasalamat sa inyo at to encourage you na mag-subscribe at press the notification bell para updated kayo sa mga uploads natin. Ano? Gumawa rin ako ng presentation para magkaroon kayo ng idea sa mga materyales na ilalagay natin dito sa bahay natin. Sundan lang po natin yung numero na nilagay ko doon sa picture ng bahay. Tapos, titignan natin kung magkano ang bawat materyales. At ang reference natin for the prices ay sa Lazada. Pasensya na po kayo kung hindi ko ma-access yung ibang platform like Shopee dahil wala pa kasi akong SIM card galing dyan sa Pilipinas at hindi tayo makapag-sign up. So let's go to number 1. Ang number 1 natin ay yung pintuan, the main door. At ang main door natin ay nagkakahalaga ng 2,516.83. Hindi na po kayo lugi dyan. Pero kung gusto nyong maglagay ng ibang pinto, pwede pa rin yan mga kaibigan. Pero I suggest na wag nyo munang ilayo yung presyo ng gusto nyong pintuan sa 2,516 para hindi tayo masyadong lumayo doon sa total cost na ipapakita ko dito sa end of the video. Ngayon sa ating mga bintana naman guys, meron tayo ditong double sliding window. At tumingin ako sa Lazada at may nakita akong 4,900 pesos na aluminum sliding window na pwede nating ikabit dito sa bahay natin. Pasensya na kayo guys kung laging Lazada yung ginagamit natin. At least kasi sa Lazada, updated yung price natin. Hindi kasi natin ma-access yung material list ng DPWH kasi hindi nila pinapublic. Ewan ko ba? Hay nako. Dito rin guys ay meron tayong double awning window. Ilalagay natin yan doon sa may bandang kusina. May nakita ako na 6,000 pesos sa Lazada. Again, kung gusto nyong palitan ang design ng ating awning window, kayo na pong bahala. Ano? Siguraduhin lang natin na hindi tayo nagkakalayo ng presyo. At yung bibilhin nyo na size ng ating window, dapat parehas yung butas na ginawa nila sa inyong bahay para fit siya pag installation. Gagamit naman tayo ng single awning window doon sa ating toilet and bath. At ang nakita kong presyo dito ay 1,399. Sa Metro Manila, yung supplier, actually most of our materials will be coming from Metro Manila. Dahil nga itong prices na ito at yung estimate ko sa structure ay nakabase lahat sa NCR. Para maging mas accurate yung calculation natin para sa total cost ay nagtanong ako sa ating mga kakilala doon sa NCR regarding sa typical na pasahod sa mga construction workers on the actual situation. Kasi nga hindi natin sinusunod masyado yung minimum wage, lalong-lalo na dyan sa NCR. Maglalagay din tayo dito ng wall lamps
Meron tayong 2 piraso niyan at may nakita akong 364 pesos. Metro Manila din yung supplier. Maganda itong wall lamp na ito dahil mataas yung ingress protection niya at pwedeng-pwede siya para sa outdoor area. Dito naman tayo guys sa ating kitchen area. At sa number 6 makikita natin na may ceramic tile tayong ilalagay para sa ating bahay. Yes, 500 to 600,000 pesos lang ang budget ng bahay na ito. Pero maglalagay tayo ng tiles. Ang size ng tile natin will be 60 by 60 cm. At doon naman sa ating base cabinets and hanging cabinets, gagamit tayo dyan ng laminated na plywood. With regards sa design or texture ng gusto nyong lamination ng ating plywood, kayo na pong bahala. I suggest na piliin nyo yung medyo light na color kasi katabi niya yung bintana para maaliwalas siyang tingnan. Ngayon para naman sa ating kitchen sink, may nakita ako dito na 2,788 pesos na stainless steel. Maganda na siya guys. Sa ganitong klaseng kitchen sink, malinis tignan, medyo modern, napakasaya na ni Mister na maghuhugas ng plato niyan. Ngayon para naman sa ating ceiling, gagamit tayo dyan ng gypsum board na 9mm. Regarding sa mga materials na walang presyo dito sa ating presentation, titingnan natin mamaya ang prices niya doon sa detailed estimate. Kung napansin nyo guys, yung pader natin ay walang skim coat and paint. Wala pang kahit anong finishing. Tandaan nyo na ang goal natin dito is to build something comfortable at pasok sa budget. Kaya hindi muna natin nilagyan ng skim coat and paint. Pag medyo nakaluwag-luwag na kayo, doon na kayo maglalagay. Tuloy natin. Dito sa ating living area guys, hindi na ako naglagay ng presyo ng sofa at doon sa TV sets, doon sa mga halaman at yung shelves niya. Kasi nga nagfo-focus tayo sa kung anong kailangan natin para sa bahay. Yung mga sofa, yung mga TV sets, bahala na kayo dyan. Pwede natin yung bilhin after nating mabuo yung bahay natin. Ganon din sa ating bedroom. Yung painting, yung bed, yung wardrobe, hindi ko na nilagay kung magkano ang presyo ng mga yan. Bahala na po kayo na bumili after nating matapos yung bahay natin. Dito naman guys sa ating toilet and bath, sa ating water closet may nakita ako na 4,295 pesos. Again, the supplier will be from Metro Manila. At kung gusto nyong umorder ng ibang brand, siguraduhin lang natin na hindi tayo nagkakalayo ng presyo. Para naman sa flooring ng ating toilet and bath, maglalagay tayo ng 30 by 30 na floor tiles. Yung presyo po ng ating tile, makikita natin mamaya doon sa detailed estimate. Of course, kailangan din nating bumili ng pintuan para sa ating palikuran. Bars! May nakita tayong 1,700 pesos na toilet door sa Lazada. At ang supplier ay from Metro Manila. Ito namang shelves para sa ating sabon, shampoo, may nakita tayong 219 pesos at kukuha tayo ng 2 set. Sa ating shower set naman, may nakita ako dito na napakaganda pero mura. 1,544.33 pesos. Napakaganda niya. Actually guys, itong price na to, kunin nyo na yan pag mayroong available na ganyan. Para naman sa ating vanity with a mirror, may nakita tayong 5,499 pesos. Kumpletong set na yan. Ngayon guys, kailangan din natin gumawa ng structural details or structural design para sa bahay na ito. Sa ating ground floor plan, makikita ninyo na gumamit ako dito ng 100mm thickness slab. Ito naman guys yung ating foundation plan at gagamit tayo ng 80 by 80 na kulong footing. Ang lalim ng ating hukay mula doon sa ibabaw ng ating foundation ay 1.2 meters mula sa ground level or yung level ng lupa na nasa site. Ito naman yung tie beam plan at yung roof beam plan natin. Ngayon, itong bahay natin guys ay may 2 roofing. Yung main roof doon sa pinakamataas, tapos yung lower roof natin doon sa may service area. At gumawa lang tayo ng simpleng framing plan para sa mga bubong na ito. Ito naman guys, yung magiging structural details ng ating footing, ng ating column, yung slab natin. Yung slab natin, maglalagay pa rin tayo dyan ng bakal. Yes, gusto natin na matibay ang ating bahay. Kaya pati yung flooring natin, lalagyan natin ng bakal. Ito naman guys, yung detailed estimate na ng bahay natin. Dito natin makikita lahat ng presyo, yung pasahod para sa tao, ilang tao ang kailangan para sa trabaho, ilang araw natin gagawin yung trabaho, lahat-lahat ng yun makikita natin dito. Guys, hindi na natin masyadong i-discuss ang ating detailed estimate kasi baka abutin tayo ng 1 oras. Ano guys, screenshot nyo na lang, tignan nyo yung mga presyo ng materyales tapos yung pasahod sa mga tao. Tapos dito pala guys, sa ating estimate, naglagay ako dito ng 5% na OCM or Overhead Contingency Miscellaneous. Dito tayo kukuha kung may kailangang bilhin na materyales na hindi nalista dito sa ating detailed estimate. At sa ating estimate guys, hindi rin kasama dito yung professional fees para sa mga engineers, para sa ating mga architects,
and electrical engineers para sa preparation ng plano. So basically, itong estimate natin ay nakafocus siya doon sa mismong implementation ng ating project. At take note na hindi tayo mag-hire ng contractor para sa pagpapagawa ng bahay natin. But if you're willing to do so, gamitin ninyong reference yung total cost ng ating estimate para may idea kayo kung magkano nyo siya ipapakontrata sa mga contractors. Wag lang yung mga contractors na galing sa mga flood control project. Umpisahan natin dito sa structure excavation at may nakuha tayo na 6,425.29 pesos. Itong presyo na to guys ay para sa labor cost, para sa equipment cost at sa material cost. Gagamit pala tayo dito ng anti-termite solution. Para after nating mag-excavate or maghukay sa site, gusto ko isprayhan ng anti-termite solution yung area para sigurado na hindi sila aakyat or papasok sa loob ng bahay natin. Ito naman guys yung estimate natin para sa bakal. Gagamit tayo dito ng grade 60 na deformed bars or yung regular na ginagamit natin for construction. Para naman sa ating structural concrete, gagamit tayo ng C25 na grade of concrete. Ang nakuha nating presyo ay 34,514.38 pesos. Siyempre, gagamit din tayo ng formwork. Gagamit lang tayo dito guys ng Coco Lumber at ang nakuha nating presyo ay 23,079 pesos. Sa roof framing works naman, may nakuha tayong 68,821.20 pesos. Nakalista na po dyan lahat ng materials na gagamitin for the roofing at kung may nakalimutan tayo dyan, kukunin natin sa 5% na OCM. Dito naman sa ating masonry works, may nakuha tayong 80,371.96 pesos. Hindi pa dyan kasama yung plastering. Ito naman guys yung plastering works natin at may nakuha tayo na 47,729.10 pesos. Ito naman guys yung tile works. Ito yung tiles na diniscuss natin para sa flooring kanina. Kasama na dito yung tiles para sa ating toilet and bath at may nakuha tayo na 25,411. Ngayon guys, para sa ating ceiling works, gagamit tayo ng gypsum board at may nakuha tayo dito na 25,312.45 pesos. At para naman doon sa ating doors and windows na nakita natin kanina sa umpisa ng video na to, ay nilagay ko na lahat dyan at may nakuha tayong 43,600 pesos. Para naman sa sanitary wares and caseworks, ito yung wall cabinets sa ating kitchen tapos yung base cabinets. Kasama na rin dito yung mga accessories para sa ating toilet at may nakuha tayo dito na 31,731 pesos. Ginawa na rin nating lump sum yung septic tank na may 25,000 pesos. Yung electrical works natin will be 36,900 pesos at yung plumbing works ay 15,000 pesos. Diyan na magtatapos yung ating detailed estimate. At kung isa-summarize natin lahat ng presyo na nakuha natin, ang magiging total cost ng project na ito will be 578,000 pesos. Sabihin na natin na 580,000 pesos. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat po. At kung nakatulong po ako sa inyo, please press like and subscribe sa channel natin and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin at marami pa akong ikwekwento para sa inyo. Salamat po.